Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. Sa Ebanghelyo, nagpapahiwatig ang parabola tungkol sa may-ari ng ubasan at sa kanyang 2 anak, na mas mainam pa ang taong nabalang sa pagtugon sa paanyaya ng Diyos kaysa sa taong tumugon, ngunit sa lahat naman ang kanyang ginawa. Inaanyayahan ulit tayo ni Jesus na suriin ang ating mga sarili kung anong uri ng tagapaglingkod tayo. Isang tapat sa salita at tungkulin o isang mabubuhay sa kasinungalingan. Gayon din, ating ipinagdiriwang ngayon ang ika-25 pambansang linggo ng Manlalayaw. Ipagdasal natin ang mga manlalayaw na sa harap ng mga pagsubok at paghihirap, manatili nawa silang matatag sa kanilang pananampalataya at maging tapat sa kanilang pamilya. Sa pagsisimula ng ating isama sa talikuran. Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga kapatid, tayo ay nasa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. At isama natin sa misang ito ang mga sumusunod na pagsalamat at intensyon ng Ignacio family. Claire Ignacio, Sala Jr., Dolores Pahi, John Paul Edwards, at ganoon din pagdasal natin ng mga kalabuan ni Luz Paz, Rosita Casas, Villanueva Paz, Eduardo Paz Jr., Wilfredo Tedioberio, Rosario Orata, Ernesto Orata, Fermina Dardin, Jose Teluguelio, at Paulina Sorencio. Upang maging marapat-dapat tayong gumanap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sa mandali at suriin natin ang ating mga sarili. Panginoon, ikaw ang aming daan, patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, ikaw lamang
sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad. At ang iyong laging pinakikita ay pagkakapal. Paduloyin mo sa aming walang humpay, ang kagandahang loob mong sa aming inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa pagkakaloob mo sa kalangitan.
sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, kaganapan ng buhay ang matatangon ng taong namumuhay sa kabutihan. Makibahagi tayo sa yaring panawagan ng Diyos. Pagbasa mula sa Prophet Ezekiel. Pagbasa mula sa Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyo, hindi tama ito. Siya yung gabay at nagtuturo ng kanyang looban. Poon sa Sa ikalawang pagbasa, ipinaabot ni San Pablo sa mga taga-Pilipos ang kagandahang dulot ng pagpapahumbaba o kenosis na inaasahang masasalamin din sa ating buhay. Batay ito sa pagpapahumbaba ni Jesus na ginantimpalaan ng kalwalhatian. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw pa kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa pa kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y nadaramang mangari na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari so ang pagkakasundo, mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanya. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay ng isang alipin na maging tao, siya'y nagpakababa at naging masumuri hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit at nasa ilalim ng lupa ay manilitin.
Kristo, ang Panginoon, sa ikararaman ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at ng bayan, ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, anak, lumabas ka at magtrabaho sa basan ngayon. Ayaw ko po, tugon niya. Ngunit ay naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. Opo, tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila, ay sa kanila na Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang babae kagaharin ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan, at ang matubig na pamumuhay, at hindi naniwalaan, ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano, babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo sa kanya. Kita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dalawamput-anim na linggo sa haliwang panahon, binibigay sa atin ang talinghaga tungkol sa dalawang anak marahil ang unang paalala sa atin. Pero mahirap pag minsan no? Maging totoo sa oo. Hindi kung hindi. No? Titignan ko. No? Patingin. May sige, titignan ko. No? Hindi naman pala pupunta. Sana kung titingnan o sige, punta ako. No? Kasi pag-bisan, makulit naman din na kaya para na lang hindi mahaba ang usapan, oo, kaya naman titingnan ko. No? Pero sana uli ang panyaya sa atin. Maglingkod tayo kung maglilingkod tayo. Hindi dahil sa mayroong camera, hindi dahil sa mayroong pa-selfie, o kaya naman para silbi tayo, maglingkod tayo, kung yun ang iluuhan natin, yun ang ating gagawin. Pangalawa, kung sakaling sa umpisa, hindi tayo nakao, sana katulad ng panganay, magbago ang ating isipan. Yun ang halos pinagsusumikapan natin. Yung ating mga pagkakamali, sana ay mabitawan natin. Bilang mga anak na ay ulit tumugon tayo ng Diyos. Ang pinakabalik na sa pagsunod sa English ay obedience.
natin eh. Sa mga religyoso at religyosa at sa mga katulad ng pare, importante sa seminaryo mo, stereo o kaya naman sa marunong kang aking ka naman na sa labas. Pero ulit, nasa bel lahat. Lalo yung mga community na hindi halos nag-uusap sa bel lahat. Kailangan makinig ka. Ang salitang obedience sa Latin, obedere, ang ibig sabihin ay yung pag-inunan. Midlife. Diba? Midlife yan. Sa mga magulang. Pero, okay ganyan. Ibang generation na tayo. Yung mga, ay, nung bata ka. Nung bata tayo yun. Diba na? Tingnan natin. Diba? I'm watching yung series na Us. Lang yan, yung alam niyo, yung umpisa ng episode, nagising yung mag-asawa, sabi ng babae, ayaw ko na. Maghihiwalay na sila. Yung babae, artist, nung nagliligawan pa sila, nung sila nag-asawa. Yung lalaki, scientist. Hindi napakatalino ng lalaki. Lahat ko, kaya nung maghihiwalay na lamang sila, tinatanong ng lalaki, anong ibig mong sabihin?
sabihin, mag-divorce na tayo. Hindi sa Pilipinas eh. Mag-divorce separation, hindi. Pati ganun, meron pang magkasundo. Pati yung anak, hindi niya kasama. Flower ng anak at sa kanyang nanay, doon din naman yung kanilang nararamdaman din. Importante yun, di ba? Makikinig tayo sa talino, dapat importante yun, di ba? Sa pagpumula sa sila, alam mo, nakakaranas mo yung teacher at sa yung online blah, blah, blah. Walang makapag-send. No. 2015 kung baga. 14 para hindi natin alam kung ano pang pwedeng dulot ng mga pagpo sa kalikasan. At tayo ang higit na pagbawa yung nare-realize nyo na mayroong mga nakatirang na dapat yun mismo ang bahay nila. Can you imagine that? Life shift lamang. Matama ang dalawa hindi naman yung o hindi lang dito. Kung may bagay sa Luzon, sorry, may bahay pa sila sa Mindanao. Kung nagkaroon ng malakas na bagyo sa buong Pilipinas, sorry, meron pa silang bahay sa US. So, wala silang papakilang kahit na mauros ang puno sa Pilipinas. Kung baga, di bali, meron pa silang bahay sa iba. Kaya sana, ang ganda yung nangyari ngayon kahit pa paano, yung mga plantitos-plantitas. Nagtatanim-tanim, no? Sana mabilis tumubog na, no? Para makatulong yun sa ating kalikasan. Huwag lang mga halaman, sana puno din, no? Ang alagaan natin. Maliban doon, sana pakinggan din ang sarili, ha? Huwag mo kakalimutan, pakinggan ang sarili. Palagi ka na lang ang high blood. Sakit na lang ang ulo mo palagi ng bangkok mo. Sige, makipista ka pa. Pamor. Huwag naman, pakikinggan ang sarili. Masakit na yung paa mo. Huwag pahinga. Diba? Masakit na yung mata mo.
yung sinasabi ng iyong katawan. Ha? So, huwag na, yung mga, di ba may mga sakit na tayo sa nakaka-apekto yun ng damdamin. Hindi ko sinasabing yung 2 minuto, isang oras ko ay medyo may tama na kayo. Hindi yun, no? Pero kapag sa katawan at saka sa pag-isip, kasi hindi ka na nakakakain. Na nakikita ko dati yung mga ganyan, yung mga gusto na magdama without humility, without understanding na mahal tayo ng Diyos. Pero, yung mga yun ay kasunod natin sa Diyos. Ayan si Maria. Very beautiful. Gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya po kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya dalang ng Espiritu Santo. Kasapit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus. May 3 araw na buhay na muli. Umakyat sa langit. Nalutuklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at umupong sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Amang Mahabagin na maging tapat na tayo sa ating pagtugon sa kanyang paanyaya upang maging karapat-dapat tayo sa kanyang kaharian. Buong puso nating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng simbahan, maging sensitibo nawa sila sa galaw ng Espiritu sa kanilang buhay. Manatiling tapat nawa sila sa pagtugon sa paanyaya ng Diyos upang maging kapanipaniwala sila sa bayan. Para sa mga namumuhay sa pamamagitan ng kapayapang pamamaraan, ipagtanggol nawa nila ang karapatan, dangal at buhay ng mga may hirap. Manalangin tayo. Para sa mga nawalan ng hanap buhay,
Mapuno nawa sila ng pag-asa at magsulikat na makahanap ng sapat na kabuhayan upang matulungan nila ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya. Manalangin tayo. Nakaiwas sa anumang uri ng unos at pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Para sa mga kapatid nating yumaong, makamtam nawa nila ang walang hanggang awa at kaligayahan sa piling ng Diyos Ama, lalong-lalo na sina Francisca, Guillermo, Angelina, Roger Romero, St. Rosa, at Wenceslao Espilla. Manalangin tayo. Sa katahimikan, dulog natin sa Diyos ang ating mga personal na panalangin. Magitin natin sa Diyos ang mga pangalan ng mga mahal natin sa buhay na gusto natin ipagdasal. Diyos Ama, sa iyong pagmamahal at habag, tingin mo ang aming mga panalangin upang magkaroon kami ng puso at isip na kagaya ng iyong anak. Nang sa gayon, parati kaming sumunod sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pagsipuan. Dalangin kayo mga kapatid ng paghahain natin ay kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa na Panginoon ito paghahain sa iyong kamay. Hindi mong ikalugod ang aming paghahandog. At ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay aming pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Nilupo ito upang iyong mamalas na aming pagkatao ang giling mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagkatangi mo sa kanya na higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw at panumbalik na muli sa amin, ng iyong kasiyahan at ng iyong pagtingin na aming winaksi na ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiyahat ang papuri sa iyo, na walang hukay sa kalangitan, kami nagbubulgi sa iyong kadakilaan.
naming banal, ikaw buhay ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, may banal ng mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesus. Bago niya pinagtiis ang krus ng loob na maging ang loob, ginawa kanyang tinapay. Nasalamatan kanya. Pinaghati niya, inabot niya ang kalis sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin niyo na ito at ito ang kalis ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak ay kanyari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay ng kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumaysarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsalo-salo sa karoon ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakalisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang maling namin mong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Bartolo na ng Obispo na tanang kapalian. Anahan mo rin ang mga kapatid naming nahinday na may pag-asang sa rin muling mabubuhay. Pwede na natin mga pumanaw, kaawan mo sila patuloyin sa iyong halagan. Kaawan mo pagkakapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San ang mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kay San Jose ng tapat na esposo. Kay San ang mga apostol. Kay San Vicente de Paula at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaligudan sa iyo. Maipagdiunawa namin ang magpupuri sa karanawan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parawan mapuray sa iyo, Diyos na mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid, sa Diyos naman natin nasa langit, tumawag tayo sa Kanya.
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalan, kalayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan at ilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Kamay mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming maraming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kristo. Mapalad tayong inaangyahan sa kanyang banal na pitin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin ako.
Manalangin tayo. Ang malaming mapagmahal ng aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalugatian na aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na aming ngayong tinahayag sa ganap na pagdiriwang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa St. Luis Shrine po, sa Webes ay fiesta namin kayo, inangayahan po namin kayo. Alas 9 po ng umaga ay solemn mid-morning day. Pagkatapos po ng mid-morning prayer, ay misa po ng alas 10. Mag-misa po ay si Bishop. Yung po alas 9 ay ako po mag-lead nun. Para mid-morning prayer po yun. Para may rito po yun. Susundan ng misa. Tapos, may konting posisyon lang kasi hindi naman pwede dito sa labas. Konting doon, nag-ikot lang si St. Teresa para mabasbasan po yung mga gulay namin, palay, baka, pala kaming baka, baboy, may baboy na po kami, manok, pabo, mapuod, vermiworm po yun, importante yun para organic po kasi doon. Magawa po kami ng mga fertilizer at saka pesticides na organic para po sa farm mismo. Mga tilapia doon, sana lumaki na lapu-lapu at saka lapu-lapu. In your dreams. Punta po kayo para mabisita nyo. Nakapunta na po ba kayo sa likod? Ayun, open pan po kami farm sa Webes. Pero huwag nyo i-expectin na kwan, no? Talagang tumubok na lahat, ano po. 3 buwan pa lang po ako sa St. Teresa. Ibig sabihin, yung una at pangalawang buwan, naglinis pa lang po kami. Naglinis. Halos ngayon lang po kami nagtatanim pa. Sa awa ng Diyos, dahil po ng bisita namin, alam niyo naman, mga plantitas, nabulot na po yung ibang mga okay naman, di ba, para dumami pa. Gusto ko nga po yun, no? Kasi minsan ang dami-dami po doon, para mataniman naman ng mga gulay naman. Nagtatanim po kami ng dragon fruit, kamote, laing, yung mga ganun po, at saka mga pang-gluten. Alam yung ternate. Mas maganda po yung pagpababa ng cholesterol at pagpatulog. Hinag po kayo ng saka. Yun lang po, advertisement lang. Baka po gusto yung bumisita. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Yung po kayo tingin ang pagpapala ng Diyos. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng mauwing Diyos sa panglaban niyong mapahalagahan ang kanyang karunungan nagdudulot ng kaligtasan walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pagpapanampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang pangalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pamilya ng Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating madalang misa, humayong kagnay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.